Ang mayaman kong asawa Kabanata 1691 nanalo si Xiao Sheng ng. Matapos pumasok ang patak ng blood essence, mas lalong lumaki ang liwanag. Lalamunan talaga nito ang sekta ng Luo Sheng. Nagulat ang lahat. Ang sekta ng Luo Sheng ay hindi kailanman nagkaroon ng anumang mga hakbang. Ngayon, talagang sisirain ni Zhao Jing ang sekta ng Luo Sheng. Xiao Sheng? Dapat kang mamatay ngayon. Itinaas ni Zhao Jing ang kanyang ulo at umungol. Ang kanyang buhok ay sumayaw ng ligaw, at ang lahat ng kanyang panloob na chi ay idiniin sa liwanag. Ang ekspresyon ni Xiao Sheng ay sobrang kalmado. Malamig siyang tumingin kay Zhao Jing, at gumalaw ang kabilang kamay niya. Ito ang kaliwang kamay niya. Gumalaw ang kanyang kaliwang kamay sa ere, at pagkatapos ay marahang idiniin sa direksyon ni Zhao Jing. Boom! Ang space na kinaroroonan ni Zhao Jing ay agad na gumuho. Si Zhao Jing, na nasa espasyong ito, ay nagkaroon ng hindi mabilang na mga bali ng buto. Ang kanyang panloob na chi ay agad na naging hindi matatag, at ang kanyang mukha ay sobrang mapatla. Gusto man niyang kontrolin ang liwanag, sa ilalim ng kapangyarihan ng espasyong ito, halos madurog ang kanyang mga buto. Sa wakas, hindi na kinaya ni Zhao Jing. Itinaas niya ang kanyang ulo at umungol, lumuhod sa lupa. Nawala rin ang liwanag na nabuo ng kanyang blood essence. Bumalik sa normal ang lahat. Bumagsak si Zhao Jing sa lupa, nakakatakot ang itsura. Ang kanyang panloob na chi ay hindi na matatag, at siya ay mukhang nasa bingit ng kamatayan. Matapos isakripisyo ang napakaraming blood essence, wala nang lakas sa pakikipaglaban si Zhao Jing. Natalo siya. Talagang natalo siya, sa reversion void stage. Sa dilim, lahat ay hindi napigil ang mapabuntong hininga. Walang nag-asam na magtatapos ang labanang ito ng ganito. Tinalo ni Xiao Sheng ang reversion void stage sa kanyang makapangyarihang realm cultivation. Kung kumalat ang balita tungkol dito, malamang na magugulat ito sa buong banal na rehiyon. Tulad ng sinabi ni Xiao Sheng, walang sinuman sa ibaba ng reversion void stage ang kanyang kalaban. Tungkol naman sa reversion void stage, hindi siya natakot. Ginawa niya talaga. Bahagyang bumantong hininga si Qin Yu. Si Zhao Jing, nakakapasok lang sa reversion void stage, ay talagang masyadong miserable. Nawala ang kakaibang phenomenon sa likod ni Xiao Sheng. Dahan-dahan siyang naglakad papunta kay Zhao Jing at malamig na tumingin sa kanya. Isang malakas na hangarin sa pagpatay ang lumabas sa kanyang katawan. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang palad at isang malakas na panloob na chi ang agad na pumutok. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Zhao Jing. Nagmamadali siyang tumayo at sumigaw ng buong lakas, Xiao Sheng, patawarin mo ako. Huwag mo akong patayin. Hindi umimik si Xiao Sheng. Lalong naging banal at dalisay ang ningning ng kanyang palad. Huwag. Huwag mo akong patayin. Ayokong mamatay. Natarante si Zhao Jing. Kakatungtong pa lang niya sa reversion void stage, at hindi siya papayag na mamatay ng ganoon lang. Ang hilagang lupain ay dumating upang sumalakay. May silbi pa para sa iyo na panatilihin akong buhay. Ako ay tatubusin ang aking sarili. Desperado na sabi ni Zhao Jing. Malamig na tiningnan ni Xiao Sheng si Zhao Jing at umiling. Hindi ako si Xiao Hai. Bago siya matapos magsalita, ang sinag ng liwanag na iyon ay agad na pumutok at tuluyang winasak ang ulo ni Zhao Jing. Ang isang hindi magagapi na reversion void stage cultivator ay naging isang walang ulo na bangkay ng ganoon. Ito ay mukhang lubhang malungkot nang bumagsak ito sa lupa. Puntong hininga, ang lakas ni Saint Xiao ay higit pa sa aming imahinasyon. Oo, akala ko siguradong matatalo siya ngayon. Hindi ko inaasahan. Ganyan lang namatay si Zhao Jing. Nakakabuntong hininga talaga. Ang mga taong nanunood mula sa mga anino ay hindi maiwasang mapabuntong hininga. Ang ilan ay bumantong hininga habang ang iba ay tuwang-tuwa. Gayunpaman, karamihan sa kanila ay nagulat pa rin. Si Qin Yu, na nasa hindi kalayuan, ay nanatiling tahimik. Napuno ng halo-halong damdamin ang kanyang puso. Ito ba ang napili sa banal na rehiyon? Masyadong nakakatakot. Maging si Qin Yu, na noon pa man ay mayabang, ay hindi maiwasang mabigla sa sandaling ito. Sa sandaling ito, biglang lumingon ang tingin ni Xiao Sheng sa kawalan sa di kalayuan.
Ang taong nagtatago sa kawalan ay agad na natigilan, at ang kanyang ekspresyon ay walang katulad na kaba. Tahimik na tumitig si Xiaosheng sa direksyong iyon nang walang sinasabi. Ilang sandali pa, ibinuka ni Xiaosheng ang kanyang bibig. Malamig niyang sinabi, kung sino man sa inyo ang gusto pa ring atakihin ako, huwag mag-atubiling gawin iyon. Nang sabihin niya ito, nagulat ang lahat. Ano ang ibig sabihin nito ni Xiaosheng? Maaaring may iba pang reversion void stage cultivators na naruroon. Si Xiaosheng, na nakaranas ng isang mahusay na labanan, ay talagang pinupukaw ang iba pang reversion void stage cultivators. Walang nagsasalita, at tahimik ang eksena. Ang mga cultivator na kakapasok lang sa reversion void stage ay piniling tumakas sa huli. Ang labanang ito ay nagpawi sa lahat ng kanilang mga iniisip. Sa gininto ang panahon na ito, hindi sila handang makipagsapalaran. Sunod-sunod na umalis ang mga tao sa dilim, at tumahimik ang lahat. Gayunpaman, ang sekta ng Heavenly Cloud ay naging guho na, at malamang na kailangan itong itayo muli. Tiningnan ni Xiaosheng ang mga guho, at walang ekspresyon sa kanyang mukha. Tumakbo ang Deputy Sect Master at tumayo sa harap ni Xiaosheng. Tuwang-tuwang sinabi niya, Sect Master, huwag kang mag-alala. Ipapagawa ko kaagad ang mga tao na muling itayo ang Heavenly Cloud Sect. Bahagyang tumango si Xiaosheng, sang-ayon sa sinabi ng Deputy Sect Master. Lumakad din ang iba pang mga tao sa sekta. Pinalibutan nila si Xiaosheng at tuwang-tuwa silang lahat. Ang pagsunod sa naturang Sect Master ay isang uri ng karangalan para sa kanila. Tumayo din si Qin Yu sa karamihan. Tumingin siya kay Xiaosheng at hindi napigil ang magpakawala ng mapait na tawa. Kung inatake siya noon, hindi naman siguro siya magkakaroon ng pagkakataong makatakas, diba? Ginawa mo talaga. Lumakad si Qin Yu at hindi napigil ang mapabuntong hininga. Tinaas ni Xiaosheng ang kanyang kilay at sinabing, napakakaiba ba? Ito ay medyo kakaiba. Sa pinakakaunti, sa tingin ko ay hindi ko ito magagawa. Sabi ni Qin Yu nang walang itinatago. Umiling si Xiaosheng at sinabing, sa tingin ko ay hindi. Natigilan si Qin Yu, pagkatapos ay ngumiti siya ng mapait at sinabing, talagang mataas ang tingin mo sa akin. Walang pakialam na sinabi ni Xiaosheng, sa mundong ito, 2 tao lang ang nakikilala ko. Ang isa ay ang aking kapatid na si Xiaohai, at ang isa ay ikaw. Qin Yu, umaasa akong makipaglaban sa iyo. Ibinuka ni Qin Yu ang kanyang bibig ngunit walang sinabi. Tumango lang siya at sinabing, sige, darating ang araw na iyon. Hindi na nagsalita pa si Xiaosheng. Sa ilang pagkislap, nawala siya sa paningin ng lahat. Tumakbo ang Deputy Sect Master at tuwang-tuwang sinabi, Qin Yu, talagang mataas ang tingin sa iyo ng Sect Master. Talagang ikinumpara kanya kay Xiaohai. Bahagyang bumantong hininga si Qin Yu. Hindi na siya nagsalita at tumalikod na at umalis. Ang Deputy Sect Master ay tumingin sa likod ni Qin Yu at hindi napigil ang umungol, hindi ko talaga maintindihan ang mga taong ito. Nakakalito. Uwi. Pagkatapos ng labanang ito, ang buong katimugang rehiyon ay pinag-uusapan ang bagay na ito. Si Xiaosheng, na tahimik sa loob ng maraming taon, ay muling itinulak sa sukdulan ng bagyo. Sobrang nakakatakot talaga si Xiaosheng. Gaya ng inaasahan sa tuktok ng katimugang rehiyon noon. Tama. Ginamit niya ang makapangyarihang kaharian para patayin ang isang return to void stage cultivator. Masyadong nakakatakot. Kung siya ay haantong sa reversion void stage, sino ang makakatalo sa kanya? Hindi ako nangangahas na isipin. Kung ganoon, hindi ako masyadong nag-aalala sa elementalist na iyon. Siguradong mapapatay siya ni Xiaosheng. Maraming tao ang pumunta rito dahil sa katanyagan at sunod-sunod na sumapi sa sekta ng Heavenly Cloud. Dahil dito, ang sekta ng Heavenly Cloud, na humihina kamakailan, ay muling naging puno ng sigla. Maraming tao ang dumating dahil sa kasikatan, kahit minsan lang makita si Xiaosheng. Natural na tuwang-tuwa ang Deputy Sect Master kaya hindi niya maisara ang kanyang bibig. Ang gayong kahangahangang okasyon ay hindi pa nakita maliban noong unang itinatag ang sekta ng Tianian. Kabanata 1692 ang sinaunang Underworld. Ito ay hindi lamang isang kapistahan para sa sekta ng Tianian. Isa rin itong kapistahan para sa buong katimugang rehiyon.
Nagdiwang ang lahat dahil nakita nila ang pag-asa na labanan ang hilagang lupain. Sa sandaling ito, naglalakad si Qin Yu nang walang patutunguhan sa mga lansangan. Ang kanyang isip ay napuno ng eksena ng labanan nina Xiao Sheng at Zhao Jing. Ngayon, mayroon pa ring mga taong sumisira. Ang langit ay sesubog na may liwanag paminsan-minsan, na may halong mga veteranong cultivator na pumasok sa reversion void stage. Si Qin Yu ay medyo manhid na sa lahat ng ito. Ayon kay Xiao Sheng, nang dumating ang ginintoang panahon, nagbago ang mga batas ng langit at lupa, at isang malaking kapalaran ang isinilang sa mundo. Ang pangunawa ng bawat isa sa dao ay naging mas simple, na naging dahilan para dumami ang mga tao na sumakay sa hangin at humampas sa mga alon, sinasamantala ang pagkakataong makalusot. Si Qin Yu ay natural na hindi mabibigo dahil dito, ngunit habang iniisip niya ito, mas hindi niya maisip kung ano ang mga batas ng langit at lupa, at kung sino ang nagtakda ng tinatawag na dakilang edad. Say! Bahagyang bumantong hininga si Qin Yu. Tumingin siya sa malayong langit na nagbubuga ng kakaibang tanawin, at saglit siyang nalilito, hindi alam ang susunod na gagawin. Ang pagdating ng dakilang kapanahunan ay hindi kailanman nakatutok sa isang lugar lamang, ngunit ang buong sansinukob ng mga batas ng langit at lupa ay nagbago. Hindi maiwasan ni Qin Yu na mag-isip ng tanong. Hindi kaya tinatanggap din ng Earth ang muling pagkabuhay ng spiritual chi. Kung ganoon nga, may tatago pa ba ang sikreto ng mundo sa ilalim ng dagat? Habang iniisip ito ni Qin Yu, lalo siyang naging curious. Gayunpaman, hindi siya nagkaroon ng pagkakataong bumalik sa Earth. Tuldok-tuldok-tuldok, ang hilagang lupain. Sa malamig na hangin, mararamdaman ng bawat magsasaka ang mga pagbabago sa hilagang lupain. Tila naamoy nila ang bakas ng espiritual na chi sa malamig na hangin. Naramdaman ito ng isang taong may mas mataas na antas ng paglilinang, kaya matagal na siyang nagsimulang maglinang sa pag-iisa. Ngayon, siya ay nasa bingit ng isang pambihirang tagumpay. Ang taong iyon ay walang iba kundi ang makadiyos na hari ng hilagang lupain, si Sima Bei. Naka-cross-legged si Sima Bei doon, at hindi nagtagal, isang nakakatakot na kababalaghan ang namuo sa kalangitan. Ang hindi pangkaraniwang bagay na ito ay nakakuha ng atensyon ng lahat, kabilang si Yongji, Hiteng, at ang iba pa. Ito ay tanda ng pagpasok sa reversion void stage. Pinaikit ni Hiteng ang kanyang mga mata at sinabi sa mahinang boses. Si Yongji, na nasa gilid, ay sumimangot at sinabing, wala ka namang iniisip na gawin, di ba? Hindi napigilan ni Hiteng na tumawa ng mapanokso dito. Bahagya siyang bumantong hininga at sinabing, bakit ko naman gagawin ang kasuklam-suklam na bagay? Hindi sumagot si Yongji, ngunit nanunuya siya sa kanyang puso. Inilagay ni Hiteng ang kanyang mga kamay sa likod at walang pakialam na sinabi, si Sima Bei ay wala sa paningin ko. Paano kung siya ay tumuntong sa reversion void stage? Natural na hindi pinakinggan ni Yongji ang kanyang pagmamayabang, ngunit medyo naiinggit siya. Si Sima Bei ay marahil ang unang tao sa hilaga na pumasok sa reversion void stage, sabi ni Yongji sa mahinang boses. Parang may naisip si Hiteng sa gilid. Napangiti siya ng mahina at sinabing, speaking of which, you really have foresight. Bahagyang kumunot ang noo ni Yongji at sinabing, anong ibig mong sabihin? Hiteng sneered and said, kung nasa South Province ka pa, malamang wala ng kwenta ang tinatawag mong 3 unit ngayon, di ba? Sa pagkakaalam ko, maraming tao sa South Province na nakapasok na sa reversion void stage. Maaaring hindi sila tugma sa 3 natatangi kapag sila ay nasa makapangyarihang kaharian. Ngunit ngayon na sila ay tumuntong na sa reversion void stage, ano ka sa palagay mo? Nang marinig ito, nagsikip ang mga mag-aaral ni Yongji. Malamig siyang tumingin kay Hiteng at sinabing may nagtatampo na mukha, totoo ba ang sinabi mo? May pumasok na sa reversion void stage. Tama. At tila hindi nagtagal, isang tao sa reversion void stage ang nakipag-usap kay Xiao Sheng. Sabi ni Hiteng na may mahinang ngiti. Reversion void stage. Find trouble with Xiao Sheng. Who was it? Ano ang resulta? Naiinip na tanong ni Yongji. Inilagay ni Hiteng ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at bumantong hininga, speaking of which, itong Xiao Sheng ay talagang nakakatakot.
Talagang ginamit niya ang makapangyarihang kaharian upang patayin ang pagbabalik na iyon sa walang bisa. Na-curious ako ngayon. Sino ang nagbigay sa iyo ng kumpiyansa noon para maglakas loob kang hawakan si Xiaosheng? Matapos marinig ang mga salita ni Teng, ang buong mukha ni Yongji ay naging sobrang pangit. Bahagyang nanginginig ang kanyang katawan. Hindi niya alam kung dahil ba sa nakakatakot na lakas ni Xiaosheng o dahil sa kamangmangan niya noon. How is this possible? Yongji clenched his teeth. Siya ay dilat ang mata at walang katulad na galit. Sinabi ni Hiteng na may kakaibang tono, hindi bale. Noon, ako ay katulad mo. Tinaktan ako ni Chinyu ng maraming beses. Ngunit ano ang magagawa ko? Ang taong nabuhay hanggang wakas ay dapat na ako, Hiteng. Ang maaaring tumahak sa matuwid na landas ay dapat na ay, Hiteng. Sa sandaling ito, si Yongji ay hindi nakikinig sa kalokohang ito. Ang tanging naiisip niya ay ang mabilis na pumasok sa pag-iisa at maglinang. Sa sandaling ito, nawala ang kakaibang kababalaghan sa kalangitan. Isang malakas na panloob na chi ang umalangaw-ngaw mula sa hindi kalayuan. Ang panloob na chi na ito ay sobrang nakakatakot, isang bagay na hindi pa nakikita ni Yongji. Sa ilalim ng panloob na chi na ito, naramdaman pa ni Yongji ang isang bakas ng kababaan. Nakapasok na ako sa reversion void stage, sabi niya sa gilid. Pamulong si Yongji sa mahinang boses, ito ba ang nakakatakot na panloob na chi ng reversion void stage? Mukhang oras na para pumasok ako sa closed door cultivation. Tuldok tuldok tuldok. Ang katimugang rehiyon ay malawak at mayaman sa mga mapagkukunan. Kasabay ng malalaking pagbabago sa mundo, marami ring tao ang bumangon kasabay ng hangin. Ang buong katimugang rehiyon ay naging masaya sa sandaling ito, at lahat ng uri ng negosyo ay sumabog din. Sa paglalakad sa mga kalye, halos makakita ng maraming treasured herbs at maging ang mga kayamanan na nakaimbak sa loob ng maraming taon. Maraming mga auction din ang malugod na tinanggap ang pagsabog. Ang mga auction na kadalasang ginaganap isang beses lamang bawat ilang buwan ay ginaganap na araw-araw. Naglakad si Chinyu patungo sa entrance ng isang auction house at hindi maiwasang tumingin. Young Master Chin, gusto mo bang pumasok at subukan ang iyong swerte? Sa pasukan, isang babae na nakasuot ng muslin na damit na medyo nambobola ang sinabi. Ilang araw na ang nakalipas, isang walang katulad na banal na sandata ang lumitaw dito. Ngayon, mayroon pang mga kayamanan mula sa Central Plains, patuloy na sabi ng ginang. Si Chinyu ay hindi masyadong interesado at tumalikod para umalis. Sa sandaling ito, biglang sinabi ng batang babae, Satanas, pumasok ka at tingnan mo. Nabalitaan ko na may auction para sa mga item mula sa sinaunang underworld ngayon. Ang sinaunang underworld. Sumimangot si Chinyu at agad na huminto sa kanyang paglalakad. Noong siya ay nasa Earth, si Chinyu ay nakarinig ng hindi mabilang na mga alingaw-ngaw tungkol kay Satanas. Bago siya tumuntong sa landas ng paglilinang, natural na hindi naniniwala si Chinyu sa mga chismis na iyon. Gayunpaman, pagkatapos ng napakaraming karanasan, ang mga alingaw-ngaw na ito ay tila hindi mali. Lalo na sa Earth, minsan ay pilit na nailigtas ni Chinyu ang buhay ng matandang misteryan. Sa oras na iyon, nakita nga ni Chinyu ang dalawang itim na multo na sinusubukang alisin ng divine sense ng matandang misteryan. At ngayon, hiniling pa ni Xiaosheng kay Chinyu na tulungan siyang piliting ibalik ang divine sense ni Xiaohai kasama niya. Dahil dito, si Chinyu ay walang pagpipilian kundi ang maniwala sa mga alamat na ito na minsan ay tila walang katotohanan. Isang bagay mula sa sinaunang underworld. Paano mo malalaman na nagmula ito sa sinaunang underworld? Nakasimangot si Chinyu at nagtanong kay Satanas. Ngumiti ang babae at sinabi, narinig ko ito mula sa iba. Kung ito ay mula sa sinaunang underworld, nasa iyo, Young Master Chin, ang magpasya. Pinalaki siya ni Chinyu at sinabing, nagsisinungaling ka ba sa akin? Tinakpin ng babae ang kanyang bibig at ngumisi, Young Master Chin, tingnan mo ang sinasabi mo. Paano ako maglalakas loob na magsinungaling sa iyo? At saka, marami talagang misteryosong tao ang nandito ngayon. Maaari ka ring pumasok at tingnan. Kabanata 1693 Shento.
Si Chinyu ay may ilang pagdududa sa kanyang puso, ngunit hindi ito magtatagal para makilahok siya sa auction. At saka, wala siyang masyadong mawawala, kaya pumayag si Chinyu. Pagkatapos pumasok sa auction, kinuha ni Chinyu ang kanyang number plate at humanap ng lugar na mauupuan. Ang buong auction ay talagang puno ng mga tao. Maraming mga tao ang tila nais na makakuha ng ilang pagkakataon upang abutin ang kanilang nahulog na paglilinang. Bahagyang ipinikit ni Chinyu ang kanyang mga mata. Inilatag niya ang kanyang banal na kahulugan at sinakop ang higit sa kalahati ng auction. Sa lalong madaling panahon, naramdaman niya ang maraming makapangyarihang tao. Nang mag-iimbestiga pa siya, biglang naputol ang kanyang divine sense. Bago bumalik sa katinoan si Chinyu, isang malamig na boses ang lumitaw sa kanyang isipan. Iwaksi ang iyong banal na kahulugan. Huwag bigyan ang iyong sarili ng problema. Agad na kumunat ang noo ni Chinyu. Gamit ang kanyang banal na kahulugan upang direktang ihatid ang kanyang boses sa kanya, ang gayong lakas ay talagang nakakatakot. Tinundan ni Chinyu ang boses at tumingin sa hindi kalayuan. Nakita niya ang isang napakagwapong young master na bahagyang nakapikit. At ang boses na iyon ay tila nagmumula sa kanyang katawan. Walang masyadong tao na may ganoong lakas sa South Province, at mas kaunti pa ang mga taong may ganoong lakas na napakabata. Ito ay sapat na upang patunayan na ang binatang ito ay malamang na hindi nagmula sa katimugang rehiyon. Pinawi ni Chinyu ang kanyang divine sense at sumando sa kanyang upuan. Nangangahulugan ang pagdating ng naturang eksperto na hindi nagsisinungaling ang babae. Marahil ay may ilang kayamanan na lalabas sa auction ngayon. Kung tungkol sa kung ito ay ang bagay mula sa sinaunang underworld na binanggit ni Satanas, iyon ay hindi alam. Unti-unting lumipas ang oras. Matapos ang mahabang panahon, sa wakas ay nagsimula na ang auction. Ang mga bagay sa harap ay napakakaraniwan. Bagamat sila rin ay mga kayamanan, hindi ito bihira. Kaya naman, medyo malamig ang kapaligiran ng auction. Paminsan-minsan ay tumitingin ang mga mata ni Chinyu sa binata. Nakita niya na ang binata ay kapareho ni Chinyu. Wala siyang balak gumawa ng hakbang. Bahagya niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Wala man lang siyang balak na tingnan ang binata. Marahil narito ang taong ito para sa bagay ng sinaunang underworld, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Natakot siya na narito si Satanas para sa bagay ng sinaunang underworld. Pagkaraan ng mahabang panahon, natapos na ang auction. Sa sandaling ito, may umakyat sa entablado na may dalang malaking kahon. Ang kahon ay mukhang napakaluma, at may mga bakas ng alikabok dito. Maliban doon, madarama ng isa ang mga bakas ng panloob na chi sa kahon. Ang panloob na chi ay malamig at nanlalamig, na naging sanhi ng panginginig ng isa. Nakatitig ang mga mata ni Chinyu sa kahon sa entablado. Pinalawak niya ang kanyang divine sense, sinusubukang madama ang isang bagay mula rito. Sa kasamaang palad, ang banal na pakiramdam ni Chinyu ay hindi makapasok sa kahon. Hindi sumuko si Chinyu. Sinubukan niyang buhayin ang malungkot na banal na mata at isang sinag ng liwanag na putok patungo sa kahon. Gayunpaman, nakakadismaya pa rin ang resulta. Kahit na ang mapanglo na mata ng Diyos ay hindi nakapasok sa kahon. Ang bagay na ito ay talagang pambihira, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Kasunod nito, tumingin si Chinyu sa direksyon ng binata. Gaya ng inaasahan, iminulat ng binata ang kanyang mga mata at tumingin sa kahon. Ang kanyang mga mata ay nagbuga ng matako na kinang. Maliwanag, pumunta siya rito para sa kahon. Hindi alam ni Chinyu kung matutuwa o malulungkot. Dahil napansin niya ang dibdib, ibig sabihin ay isa nga itong kayamanan. Gayunpaman, sa lakas ni Chinyu, hindi siya ang kanyang kapareha. Makuha man niya ang dibdib, baka hindi niya ito madala. Hindi naman siguro ito kayamanan. Kaya lang medyo kakaiba ang dibdib na ito, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Maya-maya, nagsalita ang host sa stage. Tiningnan niya ang kahon na nasa harapan niya at sinabing, naniniwala ako na narinig na ito ng lahat. May sabi-sabi na ang bagay na ito ay nagmula sa sinaunang underworld ni Satanas. Siyempre, kung ito ay totoo o peke ay kailangan pa ring matukoy ng lahat. No need to talk nonsense. Buksan ang kahon, naiinip na sabi ng binata.
Umiling ang host at sinabing, "I'm sorry." Sabi ng may-ari ng kayamanang ito, hindi mabubuksan ang kahon na ito. Bawal. Malamig ang ekspresyon ng binata. Sa isang mahinang pagtap ng kanyang daliri, ang kahon ay agad na nagpalabas ng isang paputok na tunog. Sa sumunod na segundo, biglang nabuksan ang kahon. Isang napakalamig na panloob na chi ang agad na dumaan sa buong bulwagan. Sa ilalim ng makapangyarihang pamamaraan ng binata, ang laman ng kahon ay talagang lumutang sa ere. Hindi mo magagawa ito, ang aming auction. Bang! Bago natapos ng host ang kanyang mga salita, itinaas ng binata ang kanyang daliri, at ang kanyang malakas na panloob na chi ay agad na nagpalipad sa host. Nang makita ang eksenang ito, agad na sumimangot si Chinyu. Tinatawag itong auction, ngunit ang binatang ito ay walang pinagkaiba sa mga agaw. Dahil dumating ka sa auction, dapat kang sumunod sa mga patakaran ng auction. Tama, may sinusubukan ka bang mangagaw? Hindi ka ba masyadong lalayo sa paggawa nito? Kung patuloy mong gagawin ito, huwag mo kaming sisihin sa pagiging impolite. Maging ang may-ari ng kahon ay nagmamadaling umakyat sa entablado at pinagmamasdan ang binata. Gayunpaman, walang pakialam ang binata. Inilibot niya ang kanyang tingin sa karamihan at saka galit na sumigaw, "Gusto na ba ninyong lahat mamatay?" Sa isang paputok na sigaw, isang nakakatakot na panloob na chi ang agad na lumabas. Ito ay walang katulad na nakakatakot. Ang binatang ito ay malamang na nakapasok na sa reversion void stage. Kumunat ang noo ni Chinyu. Hindi niya alam ang pinanggalingan ng binatang ito, ngunit sigurado siya na ang taong ito ay maaaring nagmula sa isang dakilang aristokratikong pamilya. Young Master, ang pinuno ng angkan ay nagsabi noon na huwag gumawa ng gulo sa labas. Mas mabuting kalimutan na ito. Ang bagay na ito ay tiyak na atin. Sa sandaling ito, ang matandang lalaki sa tabi niya ay biglang tumayo at sinabi. Matapos marinig ang mga salitang ito, pinigilan ng binata ang sarili. Malamig siyang ngumuso at muling umupo. Nang makita ito, hindi napigilan ng lahat na makahinga ng maluwag. Gayunpaman, naging mas mapagbantay ang mga titig na nakasanayan nilang tumingin sa kanya. Nasugatan kasi sa daliri ang MC kaya wala siyang choice kundi palitan ang MC sa huling minuto. Dahil nabuksan na ang kahon na ito, hindi na kailangang itago pa ito. Paimpol niyang kinuha ang nasa loob at ipinakita sa lahat. Tinulyapan ito ni Chinyu at nakitang ito ay isang token. Medyo luma na ang token at may mga kakaibang karakter na nakaukit dito. At sa gitna ng token, mayroong dalawang linya ng mga salita. Ang unang linya ay nakasulat na may tatlong salitang, Satanas. Para sa pangalawang linya, ito ay pangalan ng isang tao, Shentu. Nang makita niya ang dalawang salitang, Shentu, agad na tumayo si Chinyu at tinitigan ang token. Sa banal na rehiyon, maaaring hindi pamilyar ang salitang Deus Tot, ngunit para kay Chinyu, napaka-pamilyar nito. Sa kabilang panig ng mabituing kalangitan, alam ni Chinyu ang tungkol sa alamat ng Diyos Tot. Si Satanas ay talagang mula sa underworld, at isa pa nga siya sa 5 emperor ng underworld. Maaaring, ang token na ito ay talagang nagmula sa sinaunang underworld. Si Chinyu ay labis na nabigla. Kung si Satanas ay talagang mula sa sinaunang underworld, hindi ba't napaka-posible na ang mga alamat sa Earth ay totoo? Sa sandaling ito, biglang gumalaw ang spatial magic artifact ni Chinyu. Nagmamadaling nagpadala si Chinyu ng isang strand ng Divine Sense sa spatial magic artifact. Sa spatial magic artifact, nagniningning ang kagalang-galang na ika-5 bundok. Kabanata 1694 Luha ng Mataas. Bumalik sa Earth, minsan nakarinig si Chinyu ng mga alingaw-ngaw na itinatag ng Heavenly Court si Satanas sa East Peak. Sa lahat ng panahon, nagkaroon ng hindi mabilang na mga alingaw-ngaw tungkol sa silangang tuktok, ngunit ang mga ito ay limitado lamang sa mga alingaw-ngaw. Ngunit ngayon, ang kagalang-galang na ika-5 bundok sa mga kamay ni Chinyu ay aktwal na nag-react sa Divine T-Token. Maaaring totoo ang mga chismis na iyon. Pamulong si Chinyu sa mahinang boses, mas lalong hindi makapaniwala. Kasabay nito, naging dahilan din ito upang mas lumakas ang interes ni Chinyu sa token.
Hindi alintana kung ito ay nauugnay sa mga alingaw-ngaw sa Earth o hindi, sapat na upang patunayan na ang Divine T token sa entablado ay talagang hindi simple. Sa hindi kalayuan ay lalong nag-aapoy ang tingin ng binata. Bumulusok ang sulok ng kanyang bibig, na para bang determinado siyang makuha iyon. Nagdulot ito ng masamang premonition na lumitaw sa puso ni Chinyu. Malungkot ang mukha niya at hindi kumibo, para bang kinukwenta niya ang mga nadagdag at natalo. Sa sandaling ito, nagsalita ang host sa entablado. Hinawakan niya ang Divine T token sa kanyang kamay at mukhang hindi natural. Pagkatapos, dali-dali niyang ibinalik ang token sa kahon at sinabing, ayon sa kahilingan ng may-ari, ang may-ari ng token ay kailangang magpasya para sa kanyang sarili. Barter. Nang marinig ito, agad na nag-usap ang mga taong kalahok sa auction. Pagdating ko dito, wala akong narinig na ganoong patakaran. Oo, barter. Hindi kami handa. Damn, naghanda ako ng napakaraming spirit coins. Hindi ba sayang ang oras? Puntong hininga, kalimutan mo na ito. Ang ganoong bagay ay malamang na hindi mahuhulog sa ating mga kamay. Kahit na tayo ay mapalad na makuha ito, hindi ito isang pagkakataon, ngunit isang kalamidad. Nang marinig ito, muling nabaling ang tingin ng lahat sa binata. Ang lakas na pinakawalan ng binata ay tiyak na hindi nila maihahambing. Ang mas nakakatakot ay ang kanyang edad. Ang magkaroon ng ganoong cultivation sa murang edad, sino ang nakakaalam kung anong klaseng background ang mayroon siya sa likod niya. Opisyal na nagsimula ang auction ng token, sabi ng host. Habang unti-unting nawala ang kanyang boses, nagsimulang ilabas ng mga tao ang kanilang mga kayamanan. Handa akong ipagpalit ang isang sagradong kabute ng dragon para sa token na iyon. Sigaw ng isang tao. Sagradong dragon mushroom. Sa sandaling sinabi niya ito, lahat ay nagulat. Ang Sacred Dragon Mushroom ay isang espesyal na espiritual na gamot. Ang sabi-sabi ay lumaki ito sa langit at pinalusog ng hangin. Dahil ang hitsura nito ay parang isang banal na dragon, pinangalanan itong Sacred Dragon Mushroom. Mukhang nakatago ang mga taong ito, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Narinig niya ang tungkol sa Sacred Dragon Mushroom. Ito ay tiyak na isang pinakamataas na kayamanan. Naglabas sila ng ganoong kayamanan sa simula ng auction. Tila hindi ganoon kasimple ang auction. Ang Sacred Dragon Mushroom ay wala. Handa akong gamitin ang ganap na simula ng mga ulap upang ipagpalit ang item na ito. Sa sandaling ito, may sumigaw. Nang marinig ito, mas nabigla ang lahat. Ang ganap na simula ng mga ulap. Sinasabing ito ang unang tipak ng Divine Glow mula sa ganap na simula ng mga ulap. Ito ay isang tunay na pinakamataas na kayamanan. Siyempre, maraming mga alingaw-ngaw tungkol sa ganap na pagsisimula ng glow, ngunit iyon ay limitado lamang sa mga alingaw-ngaw. Kung ikukumpara sa ganap na pagkislap ng simula, ang banal na Dragon Ganoderma ay biglang tila hindi kaakit-akit. At may kakaibang kislap sa kanyang mga mata ang may-ari ng token. Parang hindi niya akalain na ang token na ito ay kayang ipagpalit sa napakaraming kayamanan. Pagkatapos, may ibang kumuha ng kanilang pinakamahalagang kayamanan. Walang kamatayang bakal, lason na kasulatan, longyan, at iba pa. Sunod-sunod na lumitaw ang lahat ng uri ng kayamanan, na ikinagulat ng lahat. Si Chinyu ay walang pagbubukod. Hindi niya inaasahan na ang mga taong ito ay may napakaraming kayamanan sa kanilang mga kamay. Lalong nasasabik ang may-ari ng token. Hindi na siya makapaghintay na sumang-ayon kaagad. Gayunpaman, ang bagay na ito ay dinala na sa auction, kaya natural na kailangan nitong sundin ang mga pagsasaayos ng auction at sundin ang kanilang mga patakaran. Sa makatuwid, maaari lamang siyang maging balisa sa gilid. Ang binata sa hindi kalayuan ay may kalmadong ekspresyon, at ang sulok ng kanyang bibig ay nakasabit pa rin ng bakas ng labis na pagtitiwala ng ngiti. Halatang-halata na ang taong ito ay nagtatago ng mas kaakit-akit na kayamanan sa kanyang mga kamay. Hindi rin gumawa ng ingay si Chinyu. Hinalungkat niya ang mga cabinet at nakakita ng maraming supreme treasures, maging ang Wangji Buddha Flame. Gayunpaman, bago kumilos ang binatang iyon, tiyak na hindi kikilos si Chinyu, na ipapakita ang kanyang trump card.
Sa paglipas ng panahon, lahat ay kumilos at naglabas ng lahat ng uri ng kayamanan. Hindi nagtagal, tumahimik ang eksena. Ang mga dapat sana ay gumawa ng kanilang hakbang ay tila nakagawa na ng kanilang hakbang. Lumingon ang tingin ni Chin Yu sa binatang iyon. Lalong lumawak ang ngiti sa mukha ng binata. Napakalinaw na ang mga kayamanan na inilabas ng mga taong ito ay hindi pumasok sa kanyang mga mata. Agad itong naging sanhi ng masamang premonition ni Chin Yu sa kanyang puso. Kumunat ang noo niya at tahimik na tumingin sa binata. Sa wakas, nagsalita ang binata. Sinabi niya ng walang pakialam, tulad ng inaasahan, ang isang maliit na lugar tulad ng South Province ay walang anumang mga kayamanan na pag-uusapan. Sa sandaling sinabi ang mga salitang ito, agad itong naging sanhi ng pagkadismaya ng lahat, ngunit kasabay nito, nagdulot din ito ng pagkagulat sa mga tao. Kasunod noon ay gumalaw ang isip ng binata, at naglabas siya ng isang kulay na salamin na parang patak ng luha. Napakaliit nitong baso, sa kanyang palad ay parang isang patak ng tubig. Ngunit ito ay isang bagay, ang panloob na chi nito, ngunit hindi maihahambing na sagrado at sinaunang. Isang tunay na sinaunang kayamanan. Ang panloob na chi na iyon ay hindi maaaring linlanggan ng isang tao. Ano ito? Nataranta ang mga tao sa pinangyarihan, hindi maiwasang mapatingin sa kanyang palad. Gumisi ang binata at sinabing, tingnan mo para sa sarili ko, isa itong dream glass. So for myself. Ano iyon? Lalong nagsalubong ang mga kilay ng lahat. Bamantong hininga ang binata at sinabing, hindi nila alam ang tungkol dito. Sila ay isang grupo lamang ng mga bumpkin ng bansa. Brother, pakisabi sa amin kung para saan itong nakikita ko para sa sarili ko. Nag-aalalang tanong ng may-ari ng token. Malamig na tumawa ang binata at sinabing, nakikita mo ba para sa aking sarili? Ito ay isang tunay na bagay mula sa isang sinaunang Diyos. Sinasabi ng alingaw-ngaw na ito ay isang luha mula sa isang sinaunang Supremo sa kalawakan. Supreme Cultivator. Sinaunang Supreme Cultivator. Iyon ay isang pag-iral na higit pa sa mga tunay na santo. Ang bulong-bulungan ay nagsasabi na ang hininga ng isang sinaunang kataas-taasang magsasaka ay maaaring sirain ang lahat ng mga nabubuhay na nilalang at gumawa ng libu-libong mga bituin na mawala agad ang kanilang ningning. Bagaman ito ay hindi kasing lakas ng isang magsasaka sa yugto ng kapigatian, ito ay tiyak na isang pag-iral na lumalampas sa mga panahon. Ang isang luha mula sa kanya ay masasabing isang santo artifact. Hindi maiwasan ni Chin Yu na mabigla nang marinig niya ito. Ang glaze na panaginip na ito ay isang mahiwagang artifact, at ang kapangyarihan nito ay halos hindi mas mahina kaysa sa isang santo artifact. Sa gayong kayamanan, maaari siyang mag-amok sa southern region. Good. Good. I want this. Naiinip na sabi ng may-ari ng token. Nang marinig ito ng binata ay agad na sumilay sa kanyang mukha ang isang mapagmataas na ngiti. Sige, i-announce na natin ang mga resulta. May kumpiyansa na sabi ng binata sa host. Gumiti ang host at sinabing, mayroon pa bang gustong makipagkumpetensya para sa item na ito? Nagkaroon ng katahimikan sa ibaba ng stage. Umupo roon si Chin Yu na nakakunot ang kanyang mga kilay. Puno ng conflict ang mukha niya. Ito ang Buluriam na panaginip. Hindi mo na kailangang kunin ang scrap metal sa iyong mga kamay, sabi ng binata na may mahinang ngiti. Nakita ng host na walang nagsasalita ng matagal, kaya ngumiti siya at sinabing, sige, i-announce ko. Maghintay. Noon lang, sumigaw si Chin Yu. Kabanata 1695 Divine Dragon Blood. Ang boses ni Chin Yu ay agad na nakakuha ng atensyon ng lahat. Lalong nanlamig ang ekspresyon ng binata. Tumingin siya kay Chin Yu at malamig na sinabi, ikaw na muli. Hindi pinansin ni Chin Yu ang binata. Tumingin siya sa host at sinabing, may hawak din ako. Gusto kong kunin ito at subukan. Ikaw. Anong meron ka? How dare you snatch an unknown thing from me? Malamig na sabi ng binata. Ngumiti ang host sa entablado at sinabing, okay, pakilabas ang iyong pamalit na item. Huminga ng malalim si Chin Yu. Matapos mag-isip sandali, naglabas siya ng isang maliit na bote mula sa Spatial Magic Artifact. Hindi kalakihan ang bote na ito. Kasing laki lang ito ng palad, ngunit puno ito ng pulang dugo.
Isang alon ng bangkay na chi ang sumugod sa kanya, na sinundan ng matinding pang-aapi. Ano ang bagay na ito? Sa ilang sandali, ang bagay na nasa kamay ni Chinyu ay nakakuha ng atensyon ng hindi mabilang na mga tao. Pati ang binata nakasimangot. Tinanong niya ang matandang katabi niya, ano ang bagay sa kanyang kamay. Bahagyang yumuko ang matanda at sinabing, natatakot akong Saint Blood iyon. Holy Blood. Ang batang ito ay may banal na dugo. Medyo nagulat ang binata. Ang host sa entablado ay nagtanong din, ano ang bagay na ito? Hinawakan ni Chinyu ang bote gamit ang isang kamay at pagkatapos ay sinabi sa malalim na boses, ito ay dugo ng dragon. Dugo ng dragon. Anong dugo ng dragon? Ang dugo ng demonyong hayop ng Green Rock Forest. Mukhang nanatili si Chinyu sa berdeng kagubatan ng bato sa loob ng mahabang panahon. Mukhang hindi kakaiba na makukuha niya ang dugo ng gayong demonyong hayop. Ngunit, ang dugo ng demonyong halimaw na ito ay mukhang hindi sulit na alisin, tama ba? Sa harap ng mga pagdududa ng lahat, sinabi ni Chinyu sa malalim na boses, ito ang dugo ng Divine Dragon, na kinuha mula sa Dragon Burial Cave. Sa sandaling sinabi ang mga salitang ito, agad na nanlaki ang mga mata ng lahat. Maging ang binatang iyon ay biglang tumingin kay Chinyu. Dragon Burial Cave. Ito ang dugo ng Divine Dragon mula sa Dragon Burial Cave. Napatitig ang binata sa bote sa kamay ni Chinyu. Napakaraming chismis tungkol sa Dragon Burial Cave. Ito ay isang lugar kung saan kahit isang santo ay mamamatay kapag siya ay pumasok. Ang sabi-sabi ay ang Dragon Burial Cave ay napuno ng mga sinaunang banal na dragon. Ito ay lubhang nakakatakot. Imposible. Malamig na sabi ng binata. Kahit na hindi natin kayang iwan ang Dragon Burial Cave na hindi nasaktan, hayaan mo na ikaw. Kung pumunta ka sa Dragon Burial Cave, paano ka makakalabas na buhay? Hindi nagbago ang ekspresyon ni Chinyu habang sinabi niya, nakuha talaga ito sa Dragon Burial Cave. Kung paano ako nakalabas, sa tingin ko ay hindi ko na kailangang sabihin sa iyo. Hahaha. Hindi ka talaga marunong magmayabang. Panunuyan ng kabataan. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng Divine Dragon Blood? Ang isang patak ng dugo nito ay maaaring pumatay sa iyo. Hindi ito isang bagay na maaaring hawakan ng isang katulad mo. Walang sinabi si Chinyu. Pinuksan niya ang bote sa kanyang kamay at isang napakasagradong panloob na chi ang bumulwak. Sa ilalim ng panloob na chi na ito, naramdaman ng lahat na parang nakakita sila ng isang Diyos. May mga lumuhad pa sa pwesto. Matapos maramdaman ang panloob na chi na ito, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng matanda sa tabi ng binata. Young Master, ito marahil ang tunay na dugo ng banal na dragon, huminga ng malalim ang matanda at sinabi sa mahinang boses. Kinagat ng binata ang kanyang mga ngipin at sinabing, paano siya magkakaroon ng Divine Dragon Blood? Young Master, hindi mo kailangang mabalisa. Ito ay isang magandang bagay para sa amin. Ito ay isang hindi inaasahang pakinabang, mahinang paalala ng matanda sa kanya. Bahagyang ipinikit ng binata ang mga mata na para bang naiintindihan niya ang ibig sabihin ng matanda. Gumisi siya at sinabing, may katuturan ang sinabi mo. Ang batang ito ay talagang may pinakamataas na kayamanan sa kanya. Kawili-wili. Walang sinabi si Chinyu. Alam niya na kapag naalis ang dugo ng banal na dragon, tiyak na magdadala ito ng problema sa kanya. Gayunpaman, gusto ni Chinyu na makuha ang Divine Tea Token, kaya maaari na lang niyang kunin ang panganib na ito ngayon. Anumang patak ng dugo ng dragon ay maaaring magdulot sa iyo ng malaking pagpapabuti. Gayunpaman, para sa mga ordinaryong tao, ang banal na dugo ng dragon na ito ay hindi maaaring inumin ng direkta. Maaari lamang itong gamitin upang pinuhin ang gamot, patuloy ni Chinyu. Pagkatapos, tiningnan niya ang bote sa kanyang kamay at sinabing, kung gagamitin mo ito, ang maliit na bote ng banal na dugo ng dragon na ito ay madaling makapagpapahintulot sa iyo na pumasok sa Reversion Void Stage, o kahit na ang mas mataas na tunay na Saint Stage. Pagkasabi niya nun, nanlaki ang mata ng lahat. Ang maliit na bote ng dugo na ito ay maaaring aktwal na payagan ang mga tao na direktang humakbang sa Reversion Void Stage o maging ang tunay na Saint Stage. Ito ay masyadong hindi maisip.
Totoo ang sinabi niya. Narinig ko ang chismis na maraming totoong pantas ang gustong pumasok sa Dragon Burial Cave para makuha ang dugo ng Divine Dragon, ngunit namatay silang lahat sa huli. Kung talagang hawak niya ang dugo ng Divine Dragon sa kanyang mga kamay, kung gayon ito ay isang tunay na pinakamataas na kayamanan. Paano nagkaroon ng ganoong bagay ang Chinyu na ito? Paano niya ito nakuha? Sa stage, medyo excited din ang may-ari ng token. Walang maihahambing sa kanyang sariling lakas at kaharian. Kung talagang makatuntong siya sa pagbabalik sa walang kabuluhang kaharian o maging sa tunay na kaharian ng santo, kung gayon hindi pa banggitin ang maliit na rehiyon sa timog, maaari pa siyang maglakad ng walang sagabal sa buong banal na rehiyon. Paano mo mapapatunayan na ang dugo sa iyong mga kamay ay Divine Dragon Blood? Sa oras na ito, tanong ng host. Hinawakan ni Chinyu ang bote, umiling at sinabing, hindi ko alam kung paano patunayan ito. Masasabi ko lang sa iyo na totoo ang sinabi ko. Kung maniwala ka man o hindi, wala akong pagpipilian. Sa pagsasalita hanggang sa puntong ito, sinulyapan ni Chinyu ang binata sa hindi kalayuan, sinabi niyang walang pakialam, tulad ng paano mo mapapatunayan na totoo ang panaginip na kinang sa kanyang kamay. Kung ipinagpalit niya ang isang peking token sa iyong kamay, ano ang magagawa mo? Kung ikukumpara sa isang mayabang at despot-ikong tao na hindi ko pa nakikilala, sa palagay ko ay mas dapat mo akong pagkatiwalaan. Ang ilang salita ay agad na nagpagalit sa binata. Gaya nga ng sinabi ni Chinyu, ang dream glass sa kanyang kamay ay talagang peke. Ngunit maaari rin itong ituring na pinakamahusay sa mga pekeng. Ngayong inilantad na ito ni Chinyu sa publiko, paanong hindi siya magagalit sa kanyang puso? Bata, mas mabuting huwag kang magsalita ng walang kaparirikon, malamig na sabi ng binata. Si Chinyu ay hindi mapakali sa kanya. Alam niya ng malinaw sa kanyang puso na pagkatapos maranasan ang bagay na ito, nasaktan na niya ito, kaya hindi na kailangang bigyan siya ng anumang mukha. Nasa iyo kung paano ka magpasya, sabi ni Chinyu. Pagkasabi nito ay umupo na siya. Parang medyo na-contrite ang may-ari ng token sa stage. Pagkaraan ng ilang sandali, bigla niyang sinabi, Chinyu, gumawa ka ng malaking kontribusyon sa South Province at nailigtas kami ng maraming beses. Handa akong maniwala na totoo ang sinabi mo. Agad na nakahinga ng maluwag si Chinyu nang marinig iyon. Ngumiti siya at sinabing, huwag kang mag-alala, totoo ang sinabi ko. Kung payag ka, maaari kong gamitin ang dugo ng dragon para dalisayan ang gamot para sa iyo. Agad na natuwa ang master na iyon at nagmamadaling sinabi, salamat, young Master Chin. Ngumiti ang host sa gilid at nagsabi, mayroon pa bang gustong mag-alok ng iba pang kayamanan? Tahimik ang eksena, ngunit ang ekspresyon ng binatang iyon ay walang katumbas na lamig. Sa sandaling ito, isang boses ang tumunog sa isip ni Chinyu. Anak, naisip mo na ba ang kahihinatnan ng pag-agaw sa akin ng mga bagay? Malamig na sabi ng binata. Kabanata 1696 ay talagang nasa reversion void stage. Inasahan na ni Chinyu na hindi siya basta-basta susuko, kaya hindi na siya nagulat. Malamig lang ang sagot niya, it's just a fair competition between us. Fair competition. Hahaha, do you have the right to compete with me on a fair basis? Muling tumunog ang boses. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, hindi lamang hindi mo maaaring panatilihin ang tanda ni Satanas, hindi mo rin mapapanatili ang iyong dugo ng dragon. Pagkasabi nito ay nawala ang boses. Alam ni Chinyu na ang binatang ito ay lubhang mapanganib, kaya hindi na siya nang ahas na manatili pa. Nagmamadali siyang bumangon at pumunta sa backstage para palitan ng token. Sa hindi kalayuan, malamig na tumingin ang binata sa likod ni Chinyu at pagkatapos ay sinabi sa matandang katabi niya, sundan mo siya. Oo, young master. Bahagyang yumuko ang matanda at saka mabilis na sumunod. Sa likod ng entablado, gumamit si Chinyu ng maliit na bote ng dugo ng dragon para makuha ang token ni Satanas. Pagkatapos, nagmamadali siyang lumabas. Paglabas niya ng pinto, ang batang babae na humila kay Chinyu papasok sa silid ay magiliw na bumati sa kanya, paano ito? Young Master Chin, may nakuha ka ba? Mabilis na tumango si Chinyu sa kanya.
Pagkatapos, direkta niyang ginamit ang line word formula at bumaril sa malayo. Hindi niya alam ang kanyang layunin, ngunit gusto lang niyang makalayo sa lugar na ito hanggat maaari. Sa isang kisap mata, nakashoot na si Chin Yu ng ilang daang li, ngunit kahit na ganoon, si Chin Yu ay hindi nang ahas na huminto. Hindi na kailangang tumakas. Hindi ka makakatakas. Sa sandaling ito, ang boses ng binata ay sumabog sa isip ni Chin Yu. Naging sanhi ito ng pagbabago agad ng ekspresyon ni Chin Yu. Huminto siya sa kanyang kinatatayuan at kinakabahang tumingin sa paligid. Hindi nagtagal, lumabas ang binata at ang matanda. Tumayo silang dalawa sa harap ni Chin Yu na may mapaglarong ngiti sa kanilang mga mukha. Ang kanilang mga mata ay parang isang paws ang nanghuhuli ng daga, na ginagawang lubhang hindi komportable ang mga tao. Sa tingin mo makakatakas ka. Walang pakialam na sabi ng binata. Ang mga kilay ni Chin Yu ay mahigpit na nakakunot, at ang kanyang puso ay walang katulad na pagkagulat. Sa daan, hindi huminto si Chin Yu. Sa suporta ng line word formula, mas mabilis pa sa sukdulan ang kanyang bilis. Pero kahit ganon, tahimik pa rin silang nakahabol. Tumakbo ka, nakangiting sabi ng binata. Hindi umimik si Chin Yu. Maingat niyang tiningnan ang dalawang tao sa kanyang harapan, at ang panloob na chi sa kanyang katawan ay mabilis na naayos sa sukdulan. Binata, huwag mong sayangin ang iyong lakas. Sa iyong kaharian, wala kang pagkakataong lumaban sa harap namin. Mas mabuting ibigay mo ang bagay ng masunurin, nakangiting sabi ng matanda. Pinaikit ni Chin Yu ang kanyang mga mata at sinabing, ibigay mo ang bagay. Pakakawalan mo ba ako? Hehe. Hindi naman. Pero pag-iisipan naming iwan ka ng isang kumpletong bangkay. Sabi ng matanda na may mahinang ngiti. Malamig na sinabi ni Chin Yu, kung gayon, bakit ka nag-aaksaya ng iyong hininga sa akin? Gawin mo. Sinabi ko na. Sa harap namin, wala kang puwang upang labanan. Umiling ang matanda at sinabi. Gumisi si Chin Yu, paano natin malalaman kung hindi natin susubukan? Buntong hininga. Bahagyang bumantong hininga ang matanda, at pagkatapos ay sinabi, dahil napakatigas ng ulo mo, kung gayon huwag mo akong sisihin sa pagiging walang galang. Pagkasabi noon ay biglang nagunat ng palad ang matanda at marahang hiniwa sa hangin. Sa isang iglap, lumitaw ang Dao Technique, at isang ningning na parang bakal na kutsilyo ang direktang lumapit sa mukha ni Chin Yu. Ang panloob na chi na ito ay hindi maihahambing na nakakatakot, at sinira nito ang kawalan, nag-iwan ng isang malinaw na marka sa hangin. Si Chin Yu ay natural na hindi magiging pabaya. Bumungad sa kanyang buong katawan ang gintong liwanag, at nakataas ang kanyang kanang kamao. Hinuyam niya ang kanyang Dao Technique, at sa isang suntok, naduraj niya ang lahat sa kanyang paraan. Boom! Isang napakalaking ningning ang sumabog sa sandaling ito, at sweep out sa lahat ng direksyon. Talagang nabasag ang marka ng matanda sa ilalim ng gintong kamao ni Chin Yu. Isang nakakatakot na aftershock ang tumama sa lahat ng direksyon, at si Chin Yu ay napaatras ng ilang hakbang. Sa kabilang banda, ang matanda ay medyo nakaka-relax, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka. Oh, may kakayahan ka, gulat na sabi ng matanda. Malamig ding bumantong hininga ang katabi niyang binata. No wonder you dare to challenge us. So you have some ability, but unfortunately, mamamatay ka pa rin ngayon. Medyo malamig ang mukha ni Chin Yu. Ang panloob na chi sa kanyang katawan ay patuloy na tumaas at hindi nagtagal ay umabot sa limitasyon nito. Sa sumunod na segundo, biglang nawala ang matanda. Ang kanyang palad ay tumusok sa hangin at direktang humawak sa ulo ni Chin Yu. Dahil sa napakabilis na bilis, naging imposible para kay Chin Yu na makaiwas sa oras. Mabilis lang niyang ibinaling ang ulo sa gilid at dodge ang nakamamatay na pag-ataking ito. Ang palad ng matandang lalaki ay malakas na humampa sa balikat ni Chin Yu, agad na naglalabas ng isang paputok na tunog na parang bakal na nagbabanggaan. Agad namang nagulat ang matanda. Ibinaba niya ang ulo niya para tingnan ang palad niya, naramdaman ko na lang na nanginginig ang palad niya hanggang sa sumakit. What's wrong? Tanong ng kabataan sa gilid. Ang tigas ng katawan, sabi ng matanda na nakakunot ang noo.
Tinulyapan niya si Chinyu at sinabing, natatakot ako na ang katawan ng batang ito ay hindi mas mahina kaysa sa reversion void stage. Sa katunayan, ito ay mas matigas pa kaysa sa ordinaryong reversion void stage. Gumisi ang binata at sinabing, natatakot ako dahil sa epekto ng dugo ng dragon. Bahagyang tumango ang matanda at sinabing, siguro. Bueno, huwag kang mag-aksaya ng panahon sa kanya. Sinabi ni Itay na huwag gumawa ng gulo sa labas. Patayin mo siya kaagad at kunin ang bagay, udyok ng binata. Bahagyang tumango ang matanda, at pagkatapos ay malamig na tumingin kay Chinyu. Sa sandaling ito, ang kanyang panloob na chi ay sumabog sa sukdulan, at isang nakakatakot na pakiramdam ng pang-aapi ang sumalubong sa kanyang mukha. Yugto ng reversion void. Malaki ang pinagbago ng ekspresyon ni Chinyu. Gaya ng inaasahan, ang matandang ito ay isang tunay na reversion void stage. Sa harap ng reversion void stage, si Chinyu ay walang kapangyarihang lumaban. Ano, natatakot ka ba? Napansin ng matanda ang kakaibang pag-uugali ni Chinyu at ginisyan ito. Walang sinabi si Chinyu. Dahil ang mga bagay ay dumating sa ito, kahit na hindi siya maaaring manalo, kailangan pa rin niyang subukan ito. Biglang nanginig ang katawan ni Chinyu, at agad na na-activate ang fighting word formula. Sabay pitik ng palad niya at inilabas ang return to void peel. Nang makita niyang hindi maganda ang takbo, agad niyang nilunok ang return to void peel. Bweng! Sa sandaling ito, nakabuo na ng selyo ang matanda. 10,000 mga ilaw ang natipon sa kanyang palad na parang isang palumpon ng mga bulaklak. Ang isang nakakatakot na presyon ay mabilis na kumalat sa lahat ng direksyon, at lahat ng bagay sa paligid ay tila nabasag. Ang ganitong uri ng panloob na chi ay malamang na mas malakas kaysa kay Zhao Jing. Brat, pwede ka nang mamatay, malamig na sabi ng matanda. Pagkatapos niyang magsalita, pinitik niya ang kanyang palad at idiniin pababa sa direksyon ni Chinyu. Sa isang iglap, 10,000 sinag ng liwanag ang sumara sa Chinyu. Ang espasyong iyon ay agad na nabasag, na nagsiwalat ng isang madilim na kawalan. Sa ilalim ng malakas na pressure na ito, naramdaman ni Chinyu na parang tumimbang ng 10,000 jin ang buong katawan niya. Siya ay ganap na hindi makalaban. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at itinaas ang kanyang ulo para umungol ng galit na galit. Ang gininto ang liwanag ay sumabog sa sukdulan, at siya ay nagplanong lumaban hanggang sa kamatayan. Ngunit kahit na ganoon, ang lakas ni Chinyu ay hindi gaanong mahalaga. Walang paraan upang labanan. Sa kritikal na sandaling ito, isang itim na kawalan ang biglang lumitaw sa harap ni Chinyu. Ang kawalan ay parang isang malaking pinto, na nilalamon ang libu-libong sinag ng liwanag. Agad na tumahimik ang lahat sa paligid na parang walang nangyari. Kabanata 1697, ang sinaunang HMM. May isa pang top-notch martial artist. Puno ng pagtataka ang mukha ng matanda nang makita niya ito. Hindi mapigilan ni Chinyu na bahagyang magulat. Napatingin siya sa itim na kawalan na unti-unting nawawala sa kanyang harapan at mabilis na nakilala ang pamamaraang ito. Ito ay walang iba kundi ang Rashomon ni Xiao Sheng. Hindi nagtagal, si Xiao Sheng, na nakasuot ng mahabang damit at may mahabang buhok, ay lumakad mula sa di kalayuan. Ang kanyang mga hakbang ay medyo mabagal, at ang panloob na chi sa kanyang katawan ay hindi malakas. Imposibleng sabihin na siya ay isang nangungunang eksperto. Nakikialam sa negosyo ng iba. Malamig na mukha ng binata. Walang sinabi si Xiao Sheng. Naglakad siya papunta sa gilid ni Chinyu at huminto. Ikaw, bakit ka nandito? Hindi maiwasan ni Chinyu na magulat. Walang sinabi si Xiao Sheng. Nakatingin lang siya sa 2 taong nasa tapat niya. Ano ang ibig mong sabihin dito, Ginoo? Tanong ng matanda. Bahagyang ngumiti si Xiao Sheng at sinabing, para iligtas ang mga tao. Iligtas ang mga tao. Alam mo ba kung sino kami? Sabi ng matanda na may malamig na mukha. Bahagyang ngumiti si Xiao Sheng at sinabing, kahit sino ka man, ito ang South Province. Ano? Sa tingin mo, teritoryo mo ang South Province. Medyo galit na sabi ng binata. Inilagay ni Xiao Sheng ang kanyang mga kamay sa likod at sinabing, masasabi mo iyan. Sa tingin ko nililigawan mo si kamatayan.
Sigaw ng binata at diretsyong sinugod si Xiaosheng. Si Xiaosheng ay hindi nagmamadali at itinaas ang kanyang palad upang salubungin ang pag-atake. Boom! Agad na kumalat ang isang nakakatakot na airwave. Ang binata ay talagang pinilit na umatras ng ilang hakbang ni Xiaosheng. Lalong nanlamig ang ekspresyon ng matanda. Tumingin siya kay Xiaosheng sa harap niya at sinabing, "Sir, gusto mo ba talagang sumalungat sa amin? Naisip mo na ba ang mga kahihinatnan?" Ngumiti si Xiaosheng at sinabing, "Talagang ililigtas ko siya. Maaari mong subukan. Ikaw." Ang binata ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin, ngunit hindi siya kumilos ng padalos-dalos. Ngumisi lang siya at sinabing, "Pagsisisihan mo ang ginawa mo ngayon." Marahil, si Xiaosheng ay hindi naguguluhan. Pinaikit ng matanda ang kanyang mga mata at sinabing, "Talagang babayaran mo ang kabayaran sa pagkakasala sa amin." Pagkatapos sabihin iyon, tumingin siya kay Qinyu at Ninishan, "Itago mo muna ang mga bagay sa iyo pansamantala. Ibabalik natin ang mga iyon. See you again." Pagkasabi nun ay tumalikod na sila at umalis. Napakaprangka nila at hindi nagtagal kahit isang segundo. Pagkaalis nila, tumingin si Qinyu kay Xiaosheng at sinabing, "Salamat." Umiling si Xiaosheng at hindi na nagsalita pa. Nag-aalalang sinabi ni Qinyu, "Natatakot ako na ang dalawang taong ito ay hindi taga South Province. Natatakot ako na may malaking background sila." Ikaw. Hindi natapos ni Qinyu ang kanyang mga salita, ngunit napakalinaw ng kanyang intensyon. Kung maghayganti sila kay Xiaosheng, isa itong kapahamakan. Huwag mag-alala, sabi ni Xiaosheng. Napangiti si Qinyu ng mapait. Itinaas niya ang kanyang mga kamay kay Xiaosheng at sinabing, "Hinding-hindi ko makakalimutan ang pabor na iligtas ang aking buhay." Tinulyapan ni Xiaosheng si Qinyu at ngumiti ng walang sinasabi. Itinaas niya ang kanyang kamay at marahang tinapok ang balikat ni Qinyu. Tapos, tumalikod na siya at umalis. Sa pagtingin sa likod ni Xiaosheng habang siya ay umalis, si Qinyu ay may halo-halong damdamin. Kakaiba talaga ang Xiaosheng na ito. Walang makaalam kung ano ang iniisip niya. Sana hindi sila dumating ng masyadong maaga, naisip ni Qinyu sa sarili. Si Qinyu ay hindi nang ahas na manatili pa at nagmamadaling tumalikod para umalis. Nagplano siyang maghanap ng lugar upang pag-aralan ang koneksyon sa pagitan ng token na ito at ng kagalang-galang na ikalimang bundok. Uwit, sa hilagang lupain. Ang Dead River ay naging makitid at mas makitid. Ito ay higit sa 1,000 talampakan ang haba sa simula, ngunit ngayon ay ilang dosenang metro na lamang ang haba. Ang bilis ng pagbabago ay masyadong mabilis, na ginagawang imposible para sa mga tao na hindi mag-alala. Si Sima Bei at Xiateng ay nakatayo sa gilid ng Dead River at tahimik na tumingin sa kabilang panig. Ayon sa pag-unlad na ito, ang Dead River ay mawawala sa lalong madaling panahon, tahimik na sabi ni Sima Bei. Si Hiteng, na nasa tabi, ay nagsabi, "Sinasadya o hindi sinasadya, ngayong nakapasok ka na sa Reversion Void Stage, gusto kong sakupin ang rehiyon ng Timog. Hindi ko na kailangan ng Master para gumawa ng hakbang." Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Sima Bei. Tinulyapan niya si Teng at sinabing, "Hindi ako gagawa ng hakbang laban kay Saint Xiao." Bakit? Natatakot ka ba sa kanya? Nasa Reversion Void Stage ka na ngayon. Napangiti si Hiteng. Walang sinabi si Sima Bei. Natural na nasa isip niya na hamanin si Xiaosheng. Kahit noong una siyang tumuntong sa Reversion Void Stage, ang una niyang naisip ay pumunta sa Vietnam para labanan si Xiaosheng. Ngunit nang marinig niya na si Zhao Jing ay natalo ni Xiaosheng, ang kaisipang ito ay agad na nawala ng walang bakas. Kumusta na si Yongji? Sa pagkakataong ito, biglang iniban ni Sima Bei ang paksa. Ngumiti si Hiteng at sinabing, si Yongji ay, kung tutuusin, minsan ang nangungunang tao sa katimugang rehiyon. Ang kanyang talento ay hindi na kailangang banggitin, at siya ay nagsisikap ng husto. Sa palagay ko ay hindi magtatagal bago siya makatuntong sa pagbabalik sa walang bisang kaharian. Hindi nagsalita si Sima Bei, ngunit ang ekspresyon ng kanyang mukha ay medyo kakaiba. Tila nakita ni Hiteng ang kanyang mga iniisip at agad na nagsabi, "Plano mong hayaang kumilos si Yongji." Tama. Hindi itinago ni Sima Bei ang kanyang iniisip.
Hindi ba't lagi niyang gustong patunayan ang kanyang sarili? Ang pagkakataong ito ay ibinigay sa kanya. Pagkasabi nito, tumalikod si Sima Bei at umalis. Si Hiteng, gayunpaman, ay nanunuya sa kanyang puso. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Uwi, nakahanap si Chinyu ng isang inn at pansamantalang nanatili doon. Itinuro niya ang kanyang daliri, at isang sinag ng liwanag ang bumagsak sa pinto, ganap na tinatakan ang silid. Kasunod nito, kinuha ni Chinyu ang Divine Key Token mula sa Spatial Magic Artifact. Sa sandaling ito, ang token ay sobrang tahimik, ngunit ito ay talagang naglalabas ng malakas na madilim na enerhiya. Napasinghot si Chinyu. Ang kadalisayan ng madilim na enerhiyang ito ay isang bagay na hindi pa nakatagpo ni Chinyu. Siguro ba talagang umiiral ang sinaunang underworld? Hindi napigilan ni Chinyu na sumimangot. Si Satanas ay isang maalamat na figure. Mayroong maraming mga alamat tungkol sa banal na tiya sa lupa, ngunit ang oras ay hindi tumugma sa lahat. Ang Divine Key ay isang figure lamang mula sa ilang libong taon na ang nakalipas, at ang Divine Key Token na ito ay malamang na may kasaysayan ng 10,000 taon o kahit na daan-daang libong taon. Kasunod nito, kinuha ni Chinyu ang kagalang-galang na ikalimang bundok. Inilagay niya ang kagalang-galang na ikalimang bundok at ang banal na token ng tsaa, at sa isang iglap, ang token at ang kagalang-galang na ikalimang bundok ay nagsimulang maglabas ng liwanag. Ang dalawang daluyan ng liwanag ay nag-interweave, na parang bumubuo ng isang uri ng koneksyon, na para bang sila ay bubuhayin muli sa kanilang sarili. Agad namang nabigla si Chinyu. Umupo siya sa gilid, hindi nangangahas na gumalaw, tahimik na pinapanood ang interaksyon sa pagitan nila. Ngunit ang liwanag na ito ay nagpatuloy ng mahabang panahon, ngunit walang susunod na hakbang. Anong nangyayari? Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu. Gusto niyang makahanap ng koneksyon sa pagitan nila, ngunit wala siyang ideya. Sinubukan ni Chinyu na i-activate ang token, ngunit sa kasamaang palad, wala itong epekto. Itong token ni Satanas, paano ko ito isaaktibo? Bakit gustong-gusto ng binatang iyon ang token na ito? Hinaplos ni Chinyu ang kanyang baba at nag-isip ng mahabang panahon. Maaari bang, ang token na ito ang susi sa sinaunang underworld? Isang matapang na ideya ang biglang pumasok sa isip ni Chinyu. Ito ay dahil ang kagalang-galang na ikalimang bundok mismo ay nauugnay sa underworld, at ang tanda ni Satanas ay maaaring konektado dito. Naghinala ito sa mga tao. Ito ay hula lamang ni Chinyu, ngunit sigurado siya na talagang umiiral ang sinaunang underworld ni Satanas. Kung saan ito naroroon, walang nakakaalam. Kung umiiral ang sinaunang underworld ni Satanas, paano naman ang sinaunang makalangit na hukuman? Totoo rin kaya ito? Hindi maiwasan ni Chinyu na magulat. Lahat ng uri ng chismis na narinig niya sa Earth at kung ano ang dapat na hitsura ng Heavenly Court ay mabilis na lumitaw sa kanyang isipan. Kabanata 1698, Eternal Void Return. Gayunpaman, hindi nagtagal ay naramdaman ni Chinyu na imposible ito. Kahit na talagang umiral ang sinaunang makalangit na hukuman, tiyak na hindi ito katulad ng maalamat na eksena. Sa wakas ay inilagay ni Chinyu ang token. Ibinalik niya ang token sa Spatial Magic Artifact at patuloy na iniisip ang kanyang hula. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, tila ito lamang ang posibilidad. Kung dadalhin ko itong Divine Key Token sa Dragon Burial Cave, iniisip ko kung ano ang magiging epekto nito, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Sa anumang kaso, siya ay naitanim na sa silangan na baog na marka. Sa hinaharap, hindi siya makakaramdam ng anumang psikolohikal na presyon kapag pumasok siya sa silangan na baog. Hindi ako dapat pumasok sa silangan na baog pansamantala. Natatakot ako na huli na ang lahat, naisip ni Chinyu sa sarili. Ang hilagang lupain ay maaaring bumalik anumang oras. Tungkol naman sa binata na nakilala niya kamakailan, hindi niya alam kung kailan siya aatake. Sa makatuwid, si Chinyu ay walang gaanong oras. Naka-cross-leg siya sa tabi ng pader habang hindi mabilang na mga ideya ang pumapasok sa kanyang isipan. Bago ito, hindi naisip ni Chinyu na mayroon siyang mga kwalipikasyon upang labanan ang isang elementalist na nasa all-out state. Ito ay dahil talagang imposible para kay Chinyu na pumunta sa reversion void stage ng napakabilis.
Gayunpaman, mula nang makita niyang kumilos si Saint Xiao, nagbago ang isip ni Qin Yu. Dahil may pagkakataong talunin ang isang elementalist na nasa kalahating hakbang sa reversion void stage, maaaring may kislap pa rin ang pag-asa kapag siya ay tumuntong sa kalahating hakbang sa reversion void stage. Sa makatuwid, nagpasya si Qin Yu na magmadali sa locus yung ibinigay sa kanya ni Xiao Sheng kinabukasan para sa closed-door cultivation. Kinabukasan, maagang umalis si Qin Yu at nagmamadaling pumunta sa kanyang destinasyon. Sa mga susunod na araw, mayroon pa ring mga taong gumagawa ng mga pambihirang tagumpay sa iba't ibang bahagi ng katimugang rehiyon. Ang bilang ng mga cultivator sa reversion void stage, na noon pa man ay lubhang mahalaga, ay aktual na umabot sa 13 sa buong southern region. Ito ay isang lubhang nakakatakot na numero. Kung ang 13 reversion void stage cultivators ay magkakasamang kumilos, kahit ang mga elementalist ay kailangang mag-isip ng 2 beses. Ang dakilang mundo ay nagbago. Ang aking Panginoon ay natigil sa kalahating hakbang na reversion void stage sa loob ng maraming taon, hindi makasulong kahit kalahating hakbang. Gayunpaman, sa loob lamang ng ilang maikling araw, siya ay nakapasok sa reversion void stage sa isang pagkakataon. Nakakatakot. Oo, pareho ang aming Panginoon. Say, ang mga pagbabago sa mundong ito ay talagang mabilis. Huwag na nating pag-usapan ang iyong Panginoon. Ang pinakamahinang miyembro ng ating angkan ay na-stock sa maagang yugto ng makapangyarihang kaharian sa loob ng mga dekada. Hindi pa nagtagal, nakapasok siya sa isang iglap. Masyadong nakakatakot. Speaking of which, nakakalungkot talaga para sa senior na si Xiao Hai. Sa kanyang talento, kung mabubuhay siya hanggang ngayon, sino ang nakakaalam kung gaano kaitikot ang kanyang cultivation. Sa isang sandali, ang katimugang rehiyon ay nagsimulang makaligtaan si Xiao Hai, at nakaramdam sila ng matinding panghihinayang para sa kanya. Ang hilagang lupain. Natural na napansin nila ang balita ng malaking pagbabago sa mundo. Hindi nito maiwasang mag-alala si Sima Bei. Ang katimugang rehiyon ay malawak at maraming nagsasaka. Sa malaking pagbabago sa mundo, ang lakas ng maraming tao ay bumuti ng husay. Sa napakalaking base, ang hilagang rehiyon ay agad na nahuli sa isang dilema. Sa pagkakataong ito, hindi na magiging madali para sa hilagang rehiyon na salakayin ang katimugang rehiyon, sabi ni Sima Bei sa malalim na boses. Si Hiteng, na nasa gilid, ay ngumiti ng mahina at sinabing, napakahiya nila, kaya bakit nila tayo pipigilan? Umiling si Sima Bei at sinabing, maaaring hindi ganoon. Kapag mahina ang kanilang lakas, natural na ayaw nilang umatake. Gayunpaman, kapag ang kanilang lakas ay umabot sa isang tiyak na antas, magbabago ang kanilang kaisipan. Ha. Sa bagay na ito, hindi napigilan ni Teng ang pagtawa. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at mahinang sinabi, Panginoon Sima Bei, napakataas ng tingin mo sa kanila. Inaamin ko na ang sinabi mo ay talagang may posibilidad na mangyari, ngunit sa kanila, madali natin silang mapaghiwa-hiwalay mula sa loob. Hindi kumibo si Sima Bei at hinintay niyang magpatuloy. Walang pakialam na sinabi ni Hiteng, una, ang pagsalakay sa hilagang lupain ay hindi magdudulot sa kanila ng anumang pinsala. Walang saysay para sa kanila na kumilos. Pangalawa, kahit na gumawa sila ng isang hakbang, ang hilagang lupain ay maaaring magbigay sa kanila ng isang tiyak na pangako. Pag-isipan mong mabuti. Ngayon ang gininto ang panahon. Malalim na nararamdaman ng lahat ang pagbabago sa pagitan ng langit at lupa. Sa panahong ito, lahat ay puno ng pag-asa para sa hinaharap. Maliban sa mga taong tulad ni Xiao Hai, sino ang handang ipagsapalaran ang kanilang buhay sa panahong ito? Walang sinabi si Sima Bei, ngunit naramdaman niyang may kabuluhan ang mga salita ni Teng. Lord Sima Bei, makatitiyak ka na hindi ito magkakaroon ng anumang epekto sa hilagang lupain, mahinang sabi ni Hiteng. Bahagyang napabuntong hininga si Sima Bei at sinabing, asahan natin. Kung matatalo ang hilagang lupain sa pagkakataong ito, natatakot ako na ang kahihinatnan ay magiging lubhang kahabag-habag. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang kumislap sa di kalayuan ang sinag ng liwanag. Pagkatapos, ang hilagang kalangitan ay nagsimulang natatakpan ng maitim na ulap, at kumikidlat at kumulog.
Halatang-halata na ang isa pang tao ay malapit nang makapasok, at pumasok sa reversion void stage. Ito ang walang hanggang limitasyon, unang sinabi ni Sima Bei. Walang pakialam na sinabi ni Hiteng, tulad ng inaasahan sa isa sa tatlong natatanging kasanayan sa katimugang rehiyon, na tumuntong sa reversion void stage sa napakaikling panahon. Hindi na nagsalita pa ang dalawa, tahimik na nakatingin sa makalangit na kapigatian na namuo sa langit. Naghihintay sa pagbagsak ng walang hanggang poste. Pagkatapos ng hindi mabilang na makalangit na kapigatian, dahan-daang nanambalik ang katahimikan ng langit. Isang malakas na panloob na chi ang agad na bumalot sa paligid. Ang kapangyarihan nitong panloob na chi ay nagpanginig pa sa puso ni Sima Bei. Habang pareho silang nasa reversion void stage, naramdaman pa ni Sima Bei na ang kapangyarihan ng walang hanggang poste ay hindi mas mahina kaysa sa kanya. Talagang pumasok din siya sa reversion void stage. Pulong ni Sima Bei sa mahinang boses. May masamang premonition siya sa kanyang puso. Noon pa man ay nag-aalala siya kay Yongji. Ngayon na siya ay tumuntong sa reversion void stage, walang nakakaalam kung ano ang kanyang gagawin. Sa sandaling ito, lumitaw ang figure ni Yongji sa paningin nilang dalawa. Ang kanyang mga yapak ay tila napakabagal, ngunit sa ilang mga paghinga, nakarating na siya sa harapan nilang dalawa. Ang bilis nito, kahit si Sima Bei ay hindi maiwasang mabigla. Sino ang hindi isang henyo? Si Yongji ay kilala bilang isa sa tatlong natatangi, kaya natural na isa siya sa mga pinakamahuhusay na tao sa katimugang rehiyon. Congratulations, congratulations! Si Hiteng ang unang bumasag sa katahimikan, na may ngiti na hindi ngiti. Bumalik din sa katinoan si Sima Bei. Sinabi niya sa isang hindi alipin o mapagmataas na paraan, sa wakas ay nakapasok na ako sa pagbabalik sa walang laman na kaharian. Maaari din itong ituring bilang pagdaragdag ng isang bahagi ng lakas sa aking hilagang lupain. Walang sinabi si Yongji. Malamig niyang tinitigan ang dalawang taong nasa harapan niya. Ang aura sa kanyang katawan ay lubhang kakaiba at kakaiba. Napakalakas ng internal chi. Bahagyang kumunot ang noo ni Sima Bei. Inayos niya ang kanyang aura at handa siyang kumilos anumang oras. Pagkaraan ng hindi malamang tagal, sa wakas ay nagsalita si Yongji. Naikuyom niya ang mga kamao at malamig na tumingin sa tapat ng bangko. Sa pagkakataong ito, gusto kong manginig ang katimugang rehiyon. Gusto kong ipaalam sa kanila ang mga kahihinatnan ng pagkakasala sa akin. Gusto kong ipaalam sa kanila kung gaano ako kalakas, si Yongji. Nakakapanghina ng buto ang boses ni Yongji, dahilan para manginig ang buong patay na ilog. Nang marinig ang mga salitang ito, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Sima Bei. Ang kanyang mga alalahanin ay nawala sa manipis na hangin, at isang bakas ng isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Yongji, patunayan mo sa kanila. Hinampis ni Sima Bei habang mainit ang bakal. Ngayong nakapasok ka na sa reversion void stage, maaari kang pumunta at tuparin ang iyong pangarap. Ang Shaosheng na iyon ay kalahating hakbang pa lang sa reversion void stage. Maaari mo siyang tadteren tulad ng paghiwa ng mga melon at paghiwa ng gulay. Sa ganitong paraan, tiyak na mapapalakas ang iyong reputasyon. Kabanata 1699 ang tinatawag na balanse ng yin at yang. Nang marinig niya ito, malamig na tiningnan ni Yongji si Sima Bei. Tinaas niya ang kanyang kilay at sinabing, bakit hindi mo hanapin si Shaosheng? Natigilan si Sima Bei, at saka siya sumangot ng malamig, bakit ko siya hahanapin? Wala akong pakialam sa tinatawag na reputasyon. Talaga. Ngumisi si Yongji, maaaring wala kang pakialam sa reputasyon, pero wala ka bang pakialam sa psychological trauma? Pagkasabi nito ay tumalikod si Yongji at umalis. Ang mukha ni Sima Bei ay kasing dilim ng tubig, at tila galit na galit. Gayunpaman, sa pagharap sa kasalukuyang Yongji, wala siyang magagawa. Uwi. Pagkaraan ng ilang araw, sa wakas ay nakarating na si Qin Yu sa destinasyon ni Shaosheng. Tulad ng ibang mga lugar kung saan laganap ang madilim na enerhiya, malamig at mapanglo din ang lugar na ito. Sa isang sulyap, tila isa itong malaking hukay. Walang makikita sa loob ng hukay, tanging buhangin at bato lamang ang hindi mabilang. Pumasok si Qin Yu sa hukay.
Yumuko siya at pumulot ng isang dakot na dilaw na buhangin at ipinahid sa palad niya. Malinaw, ito ay hindi ilang dilaw na buhangin, ngunit buhangin at mga bato ang nabuo pagkatapos nadurugan ang katawan at buto. Mukhang ang lugar na ito ay dating larangan ng digmaan, na pabuntong hininga si Chinyu. Kung walang larangan ng digmaan, hindi mabubuo ang gayong madilim na enerhiya. Si Chinyu ay hindi masyadong nag-isip tungkol dito. Umupo siya ng naka-cross-legged at nagsimulang sumipsip ng nakapalibot na madilim na enerhiya. Kailangang sabihin na pagkatapos ng malaking pagbabago sa mundo, ang bilis ng paglilinang ni Chinyu ay tumaas din ng husto. Ang maitim na enerhiya ay bumangon sa katawan ni Chinyu. Sa loob lamang ng ilang araw, naabot na nito ang balanse sa espiritual na chi ni Chinyu. Nakakaloka talaga ang ganoong bilis. Sa loob lamang ng ilang araw, ang madilim na enerhiya sa katawan ni Chinyu ay umabot na sa saturation, at tila maaari siyang tumuntong sa huling yugto ng makapangyarihang kaharian anumang oras. Bahagyang binuksan ni Chinyu ang kanyang mga mata. Sinubukan niyang maramdaman ang madilim na enerhiya sa paligid niya, ngunit ang ikinagulat niya ay halos mawala na ang madilim na enerhiya dito. Paano ito mangyayari? Hindi napigilan ni Chinyu na manlaki ang kanyang mga mata. Ayon sa kanyang sariling kalkulasyon, ang madilim na enerhiya dito ay sapat na para sa kanya upang linangin ng mahabang panahon. Imposibleng mawala ito sa maikling panahon. Kumunat ang noo ni Chinyu. Sinubukan niyang ipagpatuloy ang pag-absorb ng dark energy, ngunit sa kanyang pagtataka, wala na talaga ang dark energy dito. Ito ay agad na nagbigay ng bahagyang sakit ng ulo kay Chinyu. Nakasimangot siyang nakatayo doon at hindi umimik. Ilang sandali pa ay parang may nahulaan siya. Maaari bang, pagkatapos ng malaking pagbabago sa mundo, ang bilis ng pagsipsip ng madilim na enerhiya ay tumaas din? Huminga ng malalim si Chinyu. Kasabay nito, isinaalang-alang din niya ang isa pang nakakatakot na katotohanan. Pagkatapos ng malaking pagbabago sa mundo, ang madilim na enerhiya ay bababa ng parami dahil ang espiritual na chi ay magiging mas at higit pa. Ang tinatawag na Golden Age ay noong hindi balanse ang yin at yang. Kapag ang mundo ay tumanggi, ang madilim na enerhiya ay lalago, at ang ginintoang edad ay lalago kasama ang espiritual na enerhiya. Talagang hindi ito magandang balita para kay Chinyu. Mahirap nang hanapin ang madilim na enerhiya, at ngayon ay mas mahirap. Ang paglilinang ng ibang tao ay naging mas simple, ngunit ang paglilinang ni Chinyu ay naging mas mahirap. Dahil dito, hindi na nang-ahas si Chinyu na mag-aksaya pa ng oras. Nagmamadali siyang umalis sa lugar na ito at sumugod sa sekta ng Tianian. Maliban kay Xiaosheng mula sa sekta ng Tianian, walang ibang maisip si Chinyu na makakatulong sa kanya na malutas ang kanyang mga pagdududa. Matapos magmadali hanggang sa sekta ng Tianian, natuklasan ni Chinyu na ang bilang ng mga tao sa daan patungo sa patio ng sekta ng Tianian ay nabawasan ng malaki. Ang lahat ay tila nasa closed-door cultivation, gustong sumakay sa hangin at tumaas sa ginintoang dakilang mundo. Dahil dito, lalo pang nabalisa si Chinyu. Mabilis siyang sumugod sa cultivation mountain at sumigaw ng malakas para kay Xiaosheng. Pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw ang isang daanan sa bundok ng paglilinang. Nagmamadaling umakyat si Chinyu sa cultivation mountain at natagpuan si Xiaosheng na naiintindihan ang daw sa ilalim ng puno. Ikinalulungkot ko talaga na abalahin ka muli, sabi ni Chinyu na may bahagyang guilty na ekspresyon. Lumingon si Xiaosheng at walang pakialam na sinabi, ang madilim na enerhiya doon ay hindi sapat upang suportahan ang iyong paglilinang. Sa pagkakataong ito, hindi na nagulat si Chinyu dahil alam niyang inaasahan na ito ni Xiaosheng. Sa makatuwid, walang itinago si Chinyu at agad na sinabi kay Xiaosheng kung ano ang iniisip niya. Matapos itong marinig ni Xiaosheng, ngumiti siya at sinabing, tama ka. Sa hinaharap, ang madilim na enerhiya sa mundo ay bababa ng paunti. Siyempre, ang madilim na enerhiya ay hindi ganap na mawawala. Sa ilang mga lugar, kahit na sa gininto ang panahon, ang madilim na enerhiya ay hindi mawawala. Agad na nagtanong si Chinyu, saan? Nakaturo ang malajade na mga daliri ni Xiaosheng patungo sa hilaga. Handa na ang lugar na iyon. Ngumiti si Xiaosheng.
Kumunat ang noo ni Chinyu at nagmamadaling sinabi, pupunta ba tayo sa norte? Mayroon akong ideyang ito, ngunit wala akong kakayahan ng Senior Xiaohai. Hindi ako maaaring puwersahang tumawid sa ilog ng kamatayan. Walang humiling sa iyo na puwersahang tumawid sa ilog ng kamatayan, sabi ni Xiao Sheng. Sumimangot si Chinyu at sinabing, may iba pa bang paraan? Hindi, sabi ni Xiao Sheng. Chinyu. Sa sandaling ito, binago ni Xiao Sheng ang paksa at sinabing, maghintay hanggang mawala ang ilog ng kamatayan, pagkatapos ay maaari kang pumunta sa hilagang lupain. Kung gayon, huli na ang lahat. Sumimangot si Chinyu at sinabi. Ano ang huli at ano ang huli? Tanong ni Xiao Sheng na nagtataka. Sa palagay mo, ang digmaan sa pagitan ng timog na rehiyon at hilagang lupain ay hindi maiiwasang nauugnay sa iyo. Ibinuka ni Chinyu ang kanyang bibig, ngunit saglit na hindi nakapagsalita. Ang aking mga pananaw ay palaging naiiba sa Xiaohai. Palagi siyang naniniwala na ang bawat isa ay dapat makakuha ng sapat na mapagkukunan, at ang lahat ay dapat magkaisa at tumulong sa isa't isa. Sa bawat laban, ang pangunahing salik na tumutukoy sa tagumpay o pagkatalo ay ang pagkakaisa ng lahat, mahinang sabi ni Xiao Sheng. Naiintindihan ko at nirerespeto ko ang kanyang mga iniisip. Ito ang resulta ng kapaligiran kung saan siya at ako ay lumaki. Ngunit hindi niya namalaya na nagbago na ang mga henerasyon. Nagbago din ang kapaligiran kung saan nakatira ang lahat. Sa antas na ito, ano sa tingin mo ang pangunahing salik na tumutukoy sa tagumpay at pagkatalo? Biglang tanong ni Xiao Sheng kay Chinyu. Sinubukan ni Chinyu na sumagot, ang pinakamataas na lakas ng pakikipaglaban. Tama iyan, malinaw na sabi ni Xiao Sheng. Ang labanan sa pagitan ng hilagang at timog na mga rehiyon sa huli ay sa pagitan ko at ng mga elementalist. Kaya, bumalik ka sa dapat mong gawin. Kahit na ganoon ang nangyari, medyo nag-aalala pa rin si Chinyu. Siyempre, alam niyang tama ang sinabi ni Xiao Sheng, ngunit hindi ibig sabihin na mali si Xiaohai. Ang mundong ito ay dapat magkaroon ng maraming uri ng pag-iisip. Sa pamamagitan lamang ng magkakasamang pag-iral maaari itong maging kumpleto. Sa makatuwid, sa gayong malaking labanan, hinding-hindi tataya si Chinyu sa sinuman. Totoo ang nasa kamay niya. Paano ang hilagang lupain? Tanong ni Chinyu. Ngumiti si Xiao Sheng at sinabi, ang mga libingan ng mga dakilang magsasaka sa yugto ng kapigatian ay alinman sa isang lugar sa sinaunang larangan ng digmaan o sa libingan ng emperador. Ang malalaking libingan ng gayong mga magsasaka ay halos hindi apektado ng langit at lupa, ngunit alin sa tatlong ito sa tingin mo ang madali mong mahahanap? Walang sinabi si Chinyu at hindi napigil ang mapabuntong hininga. Tinapik ni Xiao Sheng ang balikat ni Chinyu at sinabing, dapat kang pumunta sa hilaga. Bukod sa paglilinang, maaari kang gumawa ng iba, o kahit na makakuha ng higit pa. Mapait na ngumiti si Chinyu at sinabing, buntong hininga, baka iyon lang ang tanging paraan. Ngunit bago iyon, sa palagay ko ay hindi na lang ako maghihintay. Kabanata 1700 ang mga iniisip ni Xiao Sheng. Ang Death River ay mawawala sa lalong madaling panahon, sabi ni Xiao Sheng kay Chinyu. Sumikip ang puso ni Chinyu at nagmamadali siyang nagtanong, gaano pa katagal? Wala pang isang buwan, ganap na mawawala ang Death River, malamig na sabi ni Xiao Sheng. Kumunot ang noo ni Chinyu at sinabing, kung gayon, napunta ka na ba sa Reversion Void Stage? Hindi. Walang itinago si Xiao Sheng. Dahil dito, labis na nabahala si Chinyu. Kailangang malaman ng isa na ang mga elementalist ay hindi ordinaryong tao sa Reversion Void Stage. Ang kanyang lakas ay tiyak na nalampasan ni Zhao Jing. Dahil lamang sa matalo ni Xiao Sheng si Zhao Jing ay hindi ibig sabihin na kaya niyang talunin ang mga elementalist. Kahit na hindi ko matalo ang isang elementalist, kaya kung ipagpalit ang isa sa kanya, biglang sabi ni Xiao Sheng na parang nabasa niya ang isip ni Chinyu. Ibinuka ni Chinyu ang kanyang bibig, medyo hindi komportable. Sa talento ni Xiao Sheng, walang limitasyon ang kanyang kinabukasan. Sayang naman kung ipagpalit niya ng ganun-ganun lang. Hindi iyon ang gustong makita ni Chinyu. Bagamat malakas ang isang elementalist, ang kanyang pamamaraan sa paglilinang ay nakatakdang magkaroon ng limitadong kinabukasan.
Hindi na kailangang ipagpalit ni Xiaosheng ang isa sa kanya. Sa wakas ay naiintindihan ko na kung bakit ang daming tao ang ayaw akong makipagsapalaran noon. Bahagyang napabuntong hininga si Qinyu. Pagkatapos, sinubukan niyang magtanong, naisip mo na bang subukang pakilusan ang ibang tao sa reversion void stage? Kinawian ito ni Xiaosheng. Ngumisi siya at sinabing, hindi ko kailanman naisip na umasa sa iba. Nang makita ito, hindi na nagsalita pa si Qinyu. Maghintay ka lang. Ang oras ng isang buwan ay hindi itinuturing na mahaba, nakangiting sabi ni Xiaosheng. Ang mga salitang ito ay totoo. Para sa mga magsasaka, ang isang buwan ay masyadong maikli. Kung ikukumpara sa isang mahabang buhay, ito ay halos balewala. Ang haba ng buhay ng isang magsasaka sa yugto ng reversion void ay kasing haba ng 2,000 taon, at ang isang makapangyarihang figure ay may habang buhay na higit sa 1,000 taon. Naiintindihan ko. Tumango si Qinyu at sumang-ayon. Sa ngayon, wala talagang ibang paraan. Pagkatapos umalis sa sekta ng Heavenly Cloud, binalak ni Qinyu na pumunta sa Wind Bamboo Mountain dahil si Kuzo ay nakatuntong din sa reversion void stage hindi pa nagtagal. Gayunpaman, hindi siya katulad ni Xiao Haijuo. Walang nakakaalam kung gagawa siya ng hakbang. Dumating sila sa Wind Bamboo Mountain. Nabawi na ng lugar na ito ang orihinal nitong anyo. Hindi alam kung ito ay dahil si Kuzo ay pumasok sa reversion void stage, o dahil sa malaking pagbabago sa mundo, ang tanawin ng Wind Bamboo Mountain ay naging mas maganda. Tila naramdaman ni Kuzo ang pagdating ni Qinyu matagal na ang nakalipas. Naglagay siya ng ilang pagkain at alak sa kagubatan ng kawayan at hinintay si Qinyu. Nang pumasok si Qinyu sa kagubatan ng kawayan, itinaas ni Kuzo ang kanyang kamay at nagbuhos ng isang baso ng alak para kay Qinyu. Dahan-daang naglakad si Qinyu papunta kay Kuzo at umupo. Dumiretso siya sa punto at sinabing, mawawala ang ilog ng kamatayan sa isang buwan. Alam ko, sabi ni Kuzo. Si Xiaosheng ay hindi pa nakapasok sa reversion void stage. Maaaring hindi niya ito magawa sa natitirang buwan, patuloy ni Qinyu. Ngumisi si Kuzo at nagtanong, so? Kaya, maaaring hindi siya katugma ng isang elementalist, sabi ni Qinyu sa malalim na boses. Nanatiling tahimik si Kuzo habang hinihintay niyang magpatuloy si Qinyu. Nakapagpatuloy lang si Qinyu, Kuya Kuzo, sa iyong lakas, naniniwala ako na matatalo mo man lang ang isang elementalist. Gusto mo bang lumipat ako? Tanong ni Kuzo. Napabuntong hininga si Qinyu bilang pasasalamat at sinabing, wala akong maisip na iba maliban sa iyo. Inubos ni Kuzo ang alak sa kanyang tasa ng alak at sinabing, napakaraming tao ang pumasok sa reversion void stage sa panahong ito. Bakit hindi ito magagawa ni Saint Xiao? Natigilan si Qinyu at agad na nakaramdam ng pagkagulat. Nagpatuloy si Kuzo, si Saint Xiao ay hindi mas mahina kaysa sino man sa kanyang buhay. Ano man ang talento o estado ng pag-iisip, siya ay higit na nakahihigit sa iba. Paanong hindi siya makakapasok sa reversion void stage pagkatapos ng mahabang panahon? Kumunat ang noo ni Qinyu. Tama si Kuzo. Sa kakayahan ni Xiaosheng, imposible para sa kanya na makatuntong sa reversion void stage ng napakahirap. Ito ay hindi dahil sa hindi niya nagawang humakbang sa reversion void stage noong malapit nang maabot ng mundo ang katapusan nito. Gayunpaman, ang mundo ay nagbago ng malaki. Tila maaari siyang humakbang sa reversion void stage anumang oras. Naiintindihan ko. Biglang may naintindihan si Qinyu. Nagtataka siyang tumingin kay Kuzo at sinabing, gusto ni Xiaosheng na gamitin ang kalahating hakbang patungo sa reversion void stage para labanan ang isang elementalist. Gusto niyang subukan ang kanyang limitasyon. Tama. Tumango si Kuzo. Ngunit hindi ba masyadong malaki ang panganib? Ang kalaban ay isang elementalist kung tutuusin. Siya ang Panginoon ng hilagang lupain na natutulog ng maraming taon. Kumunat ang noo ni Qinyu. Ngumiti si Kuzo at sinabi, lahat ng tao ay may kanya-kanyang pamamaraan ng Dao. Ang ilang mga tao ay ipinanganak na hindi makipagsapalaran at hindi maging radikal. Halimbawa, ako. At ang ilang mga tao ay ipinanganak upang ilagay ang kanilang mga sarili sa gilid ng panganib o kahit kamatayan. Damang-dama nila ang tunay na kahulugan ng buhay mula rito.
Sabi nga sa kasabihan, kung hindi ka masisira, hindi ka makakabuo. Si Xiao Sheng ang huli. Ito ang pamamaraan ng daw na nililinang niya. Bakit kailangan mong mag-alala tungkol dito? Ibinuko ni Qin Yu ang kanyang bibig at agad na hindi nakapagsalita. Baliw talaga ang lalaking ito, sabi ni Qin Yu na may mapait na ngiti. Napabuntong hininga si Kuzo at sinabing, oo, siya at si Xiao Hai ay parang dalawang extreme. Sa puntong ito, binago ni Kuzo ang paksa at nagpatuloy, at mukhang ikaw ang moderator sa kanilang dalawa. Walang sinabi si Qin Yu. Hindi niya ito itinanggi. Bakit ang daming iniisip? Dapat kang kumain, uminom, at gumawa ng mga bagay ng paisa-isa. Tinapik ni Kuzo ang balikat ni Qin Yu. Napabuntong hininga si Qin Yu at sinabing, naiintindihan ko. Pagkatapos umalis sa lugar ni Kuzo, binalak ni Qin Yu na gayahin si Xiao Sheng at maghanda sa paglalakbay sa buong mundo. Gayunpaman, habang siya ay naglalakad palabas ng Wind Bamboo Mountain, isang malamig na yelo na panloob na chi ang lumapit sa kanya. Ang panloob na chi na ito ay lubos na pamilyar. Nagmula ito sa hilagang lupain. Naging malamig ang ekspresyon ni Qin Yu. Agad na lumabas sa kanyang katawan ang isang pagpatay na layunin habang siya ay tahimik na naghihintay sa pagdating ng kabilang partido. Sa ilang sandali, isang taong nakasuot ng itim na roba ay dumating sa harap ni Qin Yu. Naglakas loob ka pa ring pumunta sa Southern State. Si Qin Yu ang unang nagsalita habang malamig na nagtanong. Sinabi ng kabilang partido na may mahinang ngiti, Sir, hindi na kailangang mag-alala. Nandito ako sa ilalim ng utos ng makadiyos na monarko upang magbigay ng hamon sa iyo. Challenge. Bahagyang kumunat ang noo ni Qin Yu. Bahagyang tumango ang kabilang partido at sinabing, tama. Ang walang hanggang limitasyon ng makadiyos na monarko ay nagsabi na sa loob ng isang buwan, ang hilagang hangganan ay hindi mapapahinga hanggang sa mamatay ang isa sa atin. Eternal limit. Pinaikit ni Qin Yu ang kanyang mga mata at hindi maiwasang mapangiti. Ang piraso ng SH*T na ito ay talagang hindi sumuko sa kanyang masamang hangarin. Siya nga pala, ipapaalala ko sa iyo na ang walang hanggang limitasyon ng makadiyos na monarko ay nakapasok na sa reversion void stage, walang pakialam na sabi ng lalaking nakaitim na damit. Hindi nagulat si Qin Yu. Sa talento ni Yongji, ang paghakbang sa reversion void stage ay talagang hindi isang mahirap na bagay. Bumalik ka at sabihin kay Yongji na hihintayin ko siya sa loob ng isang buwan, malamig na sabi ni Qin Yu. Sinabi ng lalaking nakaitim na nakasuot ng isang mahinang ngiti, kung ganoon, tinanggap mo ba ang hamon? Ano sa tingin mo? Sabi ni Qin Yu na may malamig na ngiti. Nakangiting sinabi ng lalaking nakasuot ng itim na damit, sige. Sana sa isang buwan, makayanan ni Mr. Qin ang hamon. Pagkasabi nito ay tumalikod ang lalaking nakasuot ng itim at umalis. Pagkaalis niya, hindi mapigilan ni Qin Yu na sumimangot. Bahagya siyang napabuntong hininga. Noong una ay inakala niya na ang digmaang ito ay walang kinalaman sa kanya, ngunit ngayon ay tila nasa gitna pa rin ito ng bagyo. Mukhang hindi na tayo mag-aaksaya ng oras. Bamantong hininga si Qin Yu.